Ako si Maria at ito ang aking kwento. Papa? Mahina ang boses na tawag ni Sheena kay Sebastian. Nanikip naman ang dibdib ng binata. His child calling him father was happy and painful at the same time. God! Sheena looked like his mother, especially her eyes and curly hair. How did he not notice that the first time? It was supposed to be a giveaway. Nagkakasloob na lumapit sa mismong tabi ng anak at hinaplos ang pisngi nito. Hi, Sheena. Yes, I'm your papa. Anang binata, naninikip pa rin ang dibdib. Marahang umiti ang bata. Papa! Pag-uulit ito na muling nagpangiti kay Sebastian. He had been through so many successes in life, but nothing compared to the happiness he felt right that moment when he finally heard his own child calling him father. Mataktik ang umalis sa tabi ng mag-ama si Belle. Alam niya kailangan ng mga to ang magkakilanlan. Sa sumunod na ilang minuto, tahimik na pinagmasdan ng dalaga, sina Sebastian at Sheena. The scene was warming her heart. Hindi lang minsan na hiniling niya noon na sana mabigyan din ng pagkakataon ng anak na makilala sa Sebastian, gaano man yun kaimposible. And now that the scene is unfolding right before her eyes, di mapigilan na isang bahagi ng puso ng dalaga ang matawa para sa anak. Sandali pang nag-usap ang mag-ama, maya-maya pa, sinabihan na ng nurse sa Sebastian na kailangan magpahinga na Sheena. Agad naman sumunod si Sebastian sa sinabi ng nurse. He kissed Sheena's forehead before he stepped away from the hospital bed. Hindi na hinintay pa ni Sebastian na makatulog si Sheena. Basta na lang tong humakbang palabas ng silid pagkatapos at iniwan si Belle na walang paalam. Napabuntong hininga ang dalaga. Kailangan masanay na siya sa pagtrato nito sa kanya. Alam niyang malaki ang kanyang kasalanan. She deserved to be punished in any way he wishes. Nang makatulog si Sheena, sunod sa naging bisita ni Belle, si Rodolfo. May mga dalatong prutas at bread na paborito ni Sheena. Hindi ka na tumawag, umpisa ni Rodolfo, habang marahang inilalapag sa mesa ang mga dala nito. How, Sheena? Sorry, nakatulog ako kagabi. Matapos masigurong ligtas na si Sheena. Maayos naman na siya. Nagising siya kanina, nakipagkwentuhan din kay Sebastian. Sagot ng dalaga. Tumango-tango si Rodolfo. Sebastian Carpio. Right, that is his name. So, pinakilala mo si Sheena sa kanya? Oh, I think it's the best thing to do. Pilit nang umiti si Rodolfo. Si the best, anito? Tahimik na tinuloy ang mga ginagawa. Kamusta pala si Tia Leticia, yung sugat niya? Pag-iiba ng dalaga sa usapan. She's okay. Gusto nga pumunta dito kaya lang pinigilan ko. Sabi ko bukas na lang, nandito pa naman kay bukas, diba? Kailan ba madi-discharge si Sheena? Umiling si Belle. Wala pa, hindi pa sinabi ng doktor. Under observation siya ng 1 week. Nagbuga ng hininga si Rodolfo. Magtatagal pa pala kayo dito. Kung mag-close kaya muna ako ng shop para may makasama kay ni Sheena. Agad na umiling si Belle. Por favor, no. Huwag mo kaming alalahanin ni Sheena, Rodolfo. Maayos kami dito. We've got all the help we need. Promise. Alanganing sagot ng dalaga. Pilit ng umiti. Ayaw niyang abalahin pa ito at si Leticia. They have already done so much for her and Sheena. Bueno, if that's what you like. Anang binata, umupo na sa tabi niya sa sofa bago iniba ang usapan. Nanatili si Rodolfo sa ospital hanggang sa makapag-agahan si Belle. Pagkatapos nun, umalis din ng kaibigan at nangakong babalik kinahaponan. Naiwan si Belle na nag-iisip sa loob ng hospital suite. Pagpatak ng 11:30, pumasok sa silid si Javier. Miss Belle, it's time. Anito, seryoso. Otomatikong pagtahip ng dibdib ni Belle. Pakiramdam niya bibitayin siya kaysa ikakasal. Subalit nagdesisyon na siya. Kapalit ng buhay ng kanyang anak, she needs to marry Sebastian. Marahang tumayo sa sofa ang dalaga. Mahigpit kiniyom ang mga kamay. Handa na ako. Alang dalaga? Tumango naman si Javier na una nang lumabas ng silid. Si Belle naman muling nilapitan ng anak. Mahimbing pa rin ang tulog nito. This is for you, Chiquita. This is for you. Anang dalaga bago tuluyang lumabas ng silid. Sa isang mamahaling hotel dinala ni Javier si Belle. Ang sabi nito naroon daw sa Sebastian at hinihintay siya. Sana mabilis lang tayo. Ayoko magising na naman si Sheena na wala ako sa tabi niya. Annabelle habang naroon sila sa loob ng lift.
Hindi umimik si Javier. Tiningala lang ang floor counter ng lift. Pagdating sa 18th floor, bumukas ang lift at nagpatiunang naglakad, papalabas ang lalaki. Muli, tahimik na sumunod ang dalaga. Giniya siya ni Javier sa isa sa mga presidential suites na naroon bago siya pinagbuksan ng pinto. Alanganing humakbang papasok ng silid si Belle. Sa sala, tumambad sa kanya si Sebastian at ang kausap nitong isang matandang lalaki. Porfin, the bride. Ang matandang lalaki bago nagmamadaling kinuha ang attache case ito at naglabas doon ng 2 folders. Binuksan nito ang isang folder. Naroon ang kanilang marriage contract habang ang isang folder na may naglalaman ng prenuptial agreement. Maya-maya pa nag-angat ng tingin sa kanyang matandang lalaki. Inabutan pa siya ng signing pen. Por favor, firma aquí. Mabilis na sumulyap si Belle kay Sebastian na nooy tahimik nagbabasa ng spreadsheet habang nakaupo sa single-seater na sofa. Parang walang halaga ang kanilang ginagawa ng mga oras na yun. Kung sa bagay, wala naman talagang halaga ang kasal-kasalang yun. They are not marrying for love. Well, at least for Sebastian. As for her, susubukan niya. Pipilitin niyang baguhin ang nararamdaman niya para sa binata. She's sure that wouldn't be too hard. He is cruel and ruthless. Things she loathes the most. She will get rid of her feelings for him in no time. She's sure of that. Kinuha ni Belle ang signing pen mula sa matandang lalaki at agad na pumirma sa mga papeles. Matapos noon, tiniklop ni Sebastian ang binabasang spreadsheet at pumirma rin sa mga dokumento. Felicidades, you are now married. Masayang bati ni matandang lalaki kina Sebastian at Belle. Kinamayan pa sila pagkatapos. Thank you for your service, Judge Garcia. Javier here will discuss with your compensation. Muchas gracias. Ani Sebastian bago tumingin kay Javier na agad namang iginiya palabas ng silid ang judge. Susunod na rin sana si Belle sa mga to nang muling magsalita si Sebastian. At saan ka pupunta? Wala pa akong sinabing aalis ka. Anong binata? Napakurap si Belle. Pilit kinokontrol ang kaba. Si Sheena. Baka magising siya at... Sheena is well guarded at the hospital. Walang makakapasok sa salid ng anak ko nang di ko sinasabi. Anak ko? Nakagat ni Belle ang kanyang pang-ibabang labi. Have you read the contract you signed this morning? Tumango si Belle. Every word? Tumango ulit ang dalaga. Even our bedroom rules. Tango ulit. What day do we have to sex then? Kumarap ang dalaga, nag-init ang pisngi. Mondays, Wednesdays, and Saturdays. And what day is it today? Sandaling nag-isip si Belle. Nataranta bago... Wednesday. Muling tumalim ang tingin ng binata kay Belle. So ano pang hinihintay mo, wife? Strip. Agad naguluhan si Belle sa sinabi ni Sebastian na mutla. Ha? Aniya? Di pa rin maintindihan ang ibig sabihin ng asawa. Umigting ang panga ni Sebastian. Tumayo na mula sa sofa. I said strip. Take off your clothes. Do your duty as my wife, Mirabella. Pleasure me. Malamig na sabi ng binata. Ang mga mata hindi inaalis kay Belle. Lalo nag-init ang pisngi ni Belle. She had never been naked in front of any man for the last 3 years. Heck! She had never been naked in front of anyone, period. Yun na ba ang simula ng parusa niya kay Sebastian? Does he delight in seeing her shamed, humiliated? Is that it? Nanginig si Belle sa naisip. Alexandra's cousin is a psycho. I'm running out of patience, wife. It's either you get rid of your clothes yourself, or I will tear them off for you. Seeing you roam around the lobby of this hotel wearing just a robe would be a sight to behold for sure. Sa Sebastian ulit, puno ng sarkasmo ang tinig. Muling bumugat ang dibdib ni Belle. Maisip pa lang niyang mailalagay siya sa kahiyahiyang sitwasyon na sinasabi nito. Gusto niya nang magpalamon sa lupa. Ano pa kaya kung totohanin ito? Pinuno ni Belle ng hangin ng kanyang dibdib. Pinaparusahan siya nito but she can choose how her punishment will go. Marahang inabot ni Belle ang cloth belt sa bestidang kanyang suot at kinalas iyon. Sunod niyang inabot ang zipper sa likod ng damit at marahan din niyang ibinababa hanggang sa tuluyang bumukas. Mariing pumikit ang dalaga. Pumatak ang luha na ibaba niyang strap ng kanyang damit at tuluyan yun mahulog sa carpeted floor. Lalo nang inig si Belle nang dumampi ang malamig na hangin ng AC sa kanyang kahubdan. She was just wearing her lazy underwears and nothing else. She felt too exposed in front of her cruel husband.
But she need to endure. For her daughter, she must. Naghintay si Belle ng muling ipag-uutos ni Sebastian, subalit hindi ito nagsasalita. Naramdaman na lamang niya ang pagdampi ng roba sa kanyang katawan na siyang magpangyari upang muli siyang magmulat ng mga mata. Agad na nagtama ang mga mata ng mag-asawa. Matalim pa rin ang titig ni Sebastian kay Belle, subalit hindi alam ni Belle kung bakit tila meron ng kakaiba sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi gaya kanina. Let's do this some other time. On Saturday, be ready for me then, wife. Anang binata bago muling naglakad palabas ng suite. Mabilis sinuot ni Belle ang roba. Niyakap ang sarili bago humagulhol na naupo sa sofa. Siya na siguro ang pinakamalungkot na bagong kasal sa buong mundo. Aren't weddings supposed to be fun? Her wedding with Josh was fun, and then, lalong binalot ng lungkot ang puso ni Belle nang maalalang nakaraan, ang kanyang mga trahedya sa buhay, ang kanyang mga naging kasalanan, maging ang kanyang mga kaparusahan. Humikbi ang dalaga na maramdaman ang pait sa kanyang dibdib. Sa tingin niya ay nabuhay lang siya sa mundong ibabaw upang maging malungkot, upang magdusa, upang magbayad sa kanyang mga naging kasalanan. Sa sumunod na ilang minuto, hinayaan ni Belle ang sariling umiyak. Marahil yun na lang ang tanging niyang magagawa sa kanyang sitwasyon. Unang araw pa lang halos madurog na siya sa pagtrato ni Sebastian sa kanya, and she has another 5 months and 29 days to endure that kind of humiliation. Subalit pipilitin niya. Titiisin niya alang-alang kay Sheena. Walang hindi siya gagawin para sa anak. She will do everything for her daughter even if it requires her life. Nang sandaling kumalma ang dalaga, marahan siyang nagbihis. Pakiramdam niya, pinupulot niya ang kanyang dignidad nang pulutin niya ang kanyang damit sa sahig. Subalit muling pinatatag ng dalagang sarili at itinuloy ang pagbibihis. Sakto nang matapos niyang maibuhol ang cloth belt ng kanyang damit, nakarinig siya na mahinang katok sa pinto ng suite. Miss Belle, may I come in? Si Javier. Tumikhim ang dalaga. Yes, bukas yan, aniya. Umingit pabukas ang pinto at nilawa ang bulto ni Javier. Alang-aning tong naglakad papalapit sa kanya. May pilit ng ngiti sa labi. Umalis si Sir Sebastian at may inasikaso. Subalit nagbilin siyang ihatid kita agad pabalik sa ospital. Umpisa nito bago nilapag ang hawak itong kaheta sa may coffee table. He also wants you to have this. Hindi kumilos ang dalaga. Tinitigan lang ang kaheta. Go ahead, Miss Belle. Open it. Walang ganang inabot ni Belle ang kaheta at marahan niyang binuksan. Naroon ay isang pares ng wedding band at engagement ring. Nais na Sir Sebastian na isuot mo yan mula ngayon, Miss Belle. Tanda na isa ka ng Carpio. Si Javier ulit. Carpio? Mabilis sinara ni Belle ang kaheta at binalik kay Javier. Hindi ko kailangan yan. Hindi naman ako mananatiling Carpio habang buhay. Anang dalaga, mabilis na tiniklop ang robang ginamit niya kanina. Handa na akong umalis, Javier. Dalhin mo na ako sa ospital. Kailangan ko nung makita ang anak ko. Por fin, you came, Sebastian? Bati ni Don Luther kay Sebastian pagdating ng binata sa private room ng isang restaurant kung saan nila pinasyang magkita. Kasama nito si Alejandro, ang kanyang papa, na malayo pa lang matalim na ang tingin sa kanya. I came to finally settle things with you, Don Luther. Anang binata, umupo agad sa katapat na upuan matanda bago makahalugang sumulyap sa ama. Bueno, that is also my goal for this meet-up, to settle things between you and me, especially mi unika iha, Lavender. It's over between Lavender and I, Don Luther. I have made myself clear a dozen of times. Anang binata, bumaling na sa ama. Haven't you told him about my decision? Of course I did, but severing an engagement just weeks before the wedding isn't the best decision. It is for me. Gigil na putol ni Sebastian sa ama. Sebastian! Si Don Luther naman mataas na rin ang tinig. You do not humiliate my Lavender this way. She waited for you for 3 long years. Well, maybe she waited too long and got bored. Right, Papa? Anang binata bago tumayo. This meeting is over. Anang binata bago nagsimulang humakbang papalayo. Tumayo na rin si Don Luther. Pinagtuturo si Sebastian. The Fujikawas will hear about this. They will never do business with you no matter how hard you try. I will make sure of that, Sebastian Carpio. You will die unhappy and alone. Me? Yes, solo.
Sebastian stopped in his tracks and looked at the wedding band on his ring finger before turning to face Don Luther again. Well, I've got news for you, Don Luther. Papa, I married the mother of my child today. Just what I needed, don't you think? Anang binata, ngumisi, bago tuluyang lumabas ng silid. Ke? He is married? How did this happen? Alejandro, you gave me your word. Ani Don Luther. I will talk to my son again, Don Luther. Don't worry. No, you just need to make sure my son marries my daughter or I will have your head. Alejandro, I will cut off your useless head. Anang Don bago umalis. Isang sampal lang agad ipinadapo ni Alejandro kay Orlando pagdating niya sa hotel suite na kanilang tinutuluyan sa Barcelona. If I had known you'd ruin everything for us, I should have just left you in the streets and die. Stupido. Gigil na sambit na matandang lalaki sa panganay na anak ng kanyang kabiyak na si Evangeline na noon ay agad namang pumagitna. Pilit iniharang ang sarili sa pagitan ng anak at ng asawa. What is wrong with you, Alejandro? Why did you hit Orlando for nothing? Si Evangeline sa nag-aalalang tinig. Because that stupid son of yours will cost us our everything. Of all the women out there, you just have to shag Sebastian's fiancé. Cuánto puede ser estúpido? How stupid you can be? Muling singhal ni Alejandro kay Orlando. But amor, leave yourself out of this, Evangeline. Do not attempt to save your rotten son. Mabilis na putol ni Alejandro sa asawa bago muling dinuro si Orlando na nooy nasa likod pa rin ng ina nito. You should be grateful that Sebastian is keeping his mouth shut. Why he was suddenly backing off from the wedding. When the Don finds out the truth, I swear, you would be a dead man. And this is my final warning to you, Orlando. If the wedding won't push through, I will make your life a living hell every single day for the rest of your life. Comprende? Banta ni Alejandro, bago gigil na naglakad sa may bar. Mabilis na nagsalin ng alak sa crystal glass, bago walang sabi-sabi, tinungga ang laman noon. He needed to calm his nerves. Pakiramdam niya lahat ng tinrabaho niya sa nakalipas na 3 taon ay bigla na lang naglaho dahil sa kagagawa ni Orlando. Manang-mana talaga ito, sa ama nitong walang silbi. Evangeline married an ordinary man when they broke up decades ago, when he was forced to marry Amelia, Sebastian's mother. Evangeline's husband was dirt poor and a drunkard, leaving her broken and beaten up every night. At kapag nangyayari yon, he would take Evangeline and her sons away from the city to hide. Bagay na palaging inaalmahan ni Amelia. But what can he do? Di niya matiis si Evangeline dahil kahit kasal na sila ni Amelia, si Evangeline pa rin ang mahal niya. Kaya naman nang biglang mamatay si Amelia at makipagdiborsyo si Evangeline sa asawa nito, he took his chance and finally married the love of his life. He wanted to have a new life with Evangeline and his boys, Orlando and Gilbert. But Orlando had always been distant from him. Kahit anong gawin ni Alejandro, hindi nito makuha ang loob ng bata. Hindi rin niya madisiplina, kaya naman nang lumalaki ito kung ano-anong gulo ang kinasangkutan nito. Ni walang magtagal na trabaho dito, kahit sa sarili nilang kumpanya, ang LD Foods kung saan siya ang CEO. And now, mukhang si Orlando pa ang tuluyang magpapabagsak sa kanyang kumpanyang binubuo ng dugo at pawis dahil pinakailaman ito sa Lavender. He needs to think of a plan, of a way to make Sebastian and Lavender work again. He cannot give up. He must not. Too much is at stake. Go back to Italy, Orlando, right this instant. I don't want you near Lavender or any of us. Mariing utos ni Alejandro sa binata. But amor, the discussion is over. The farther your good-for-nothing son away for us, the safer we are. Dugtong pa ni Alejandro. Nilingon na ang mag-ina. Humikbi na si Evangeline. Si Orlando naman kuyom ang mga kamay, maging ang panga. Leave, Orlando. Now! Maring utos ni Alejandro bago nagmamadali, pumasok sa kwarto. Kasalukuyan sinusubuan ni Belle ng mainit na soup sa Sheena nang bumukas ang pinto ng hospital suite ng anak. Papa? Mahinang bigkas ni Sheena. Automatikong napatuwid ang likod ni Belle. Mabilis na nilikob ng tensyon, naalalang nangyari kanina matapos silang ikasal. Ngumiti naman si Sebastian at naglakad palapit sa anak na noon ay nakaupo na sa kama. Napapalibutan ng mga unan upang maging komportable ito.
Hello, prinsesa. Are you feeling better? Anang binata, marahan pang hinaplos ang pisngi nito. Ngumiti ang bata at marahang tumango. Good, what are you eating? Sabi pa ng binata bumaling kay Belle na hindi man lamang siya tiningnan. Muli, sumubo ng soup sa Sheena kaya't wala nang nakuha pang sagot mula sa mag-ina ang binata. Marahang nagbuga ng hininga sa Sebastian, pinagmasdan ng mag-ina. Di malaman ng binata kung bakit may kakaibang damdamin sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ina. Kanyang mag-ina. Pinigil ng binata ang mapangiti sa kanyang naisip. Calling them his own feels alright only if the feeling of betrayal in his chest wasn't getting in the way. Kung kailan mawawala yon, hindi niya alam. Basta't ang alam ng binata, hindi pa rin niya mapapalagpas ang ginawang paglilihim ni Belle. Patuloy na pinakain ni Belle ang anak. Nang makalahati nitong maliit na bowl, humindi na ito kaya naman inilapag na ng dalaga ang bowl na may bedside table bago tinulungan ng anak na muling mahiga. Ang sabi ng doktor, soft diet daw muna sa Sheena sa sunod na 3 araw habang patuloy na inobserbahan. Hindi rin daw to maaari pang pagurin o patawanin, bagay na mahirap gawin dahil sadyang masiyahin ng anak. Subalit handang gawin ni Belle ang lahat, magtuloy-tuloy lamang ang paggaling ni Sheena. Kaya naman matapos itong pakainin, muli niyang inayos ang higaan nito at inihanda ang anak sa pagtulog, bago tinulungan banggitin ang dasal na tinuro niya Lito mula pagkabata. Di nagtagal nakatulog din sa Sheena. She prays. Komento ni Sebastian matapos makaalis ni Belle sa kama ng anak. Marahang tumango si Belle, umiwas ng tingin. Piniling abalahin ang sarili sa pagliligpit ng mga kalat sa mesa. Mas gusto niyang maglinis kaysa makipag-usap sa walang puso na gaya ni Sebastian Carpio. I will be out of the country for a few days. Kailan kong pumunta ng Pilipinas? Basag nito sa katahimikan maya-maya. Okay. Walang emosyong sabi ni Belle. Tinapon ng mga basura sa trash bin. Look at me when I'm talking to you, Belle. Asawa mo ang kausap mo. Ani Sebastian, umigting na ang panga. God, why did she keep testing her patience? Pumihit si Belle paharap sa asawa at sinalubong ang naniningkit na mga mata nito. I want you to promise me that you'd behave as expected for Carpio's wife. Makakaasa kang hindi ko dudungisan ang napakalinis mong pangalan, Sebastian. Isa pa, hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin yan dahil mabuti akong tao. Natawa sa Sebastian, sarkastiko. Walang mabuting taong sinungaling. Tandaan mo yan, Belle. So quit playing God because you're not. Nagtagi sa mga bagang ng binata. Humakbang papalapit kay Belle at marahas na sinapo ang kanyang pisngi. I don't play games, but I make the rules. One wrong move and I'll give you the punishment you deserve, Mirabella. So don't push it. I won't be forgiving this time. Anito bago naglakad palayo. Naiwan si Belle na tumatahip ang dibdib. Para kay Sheena, para kay Sheena. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Sir, sigurado po kayong iiwan ninyo sina Miss Belle at Sheena ngayon? Baka may mangyarit wala kayo sa tabi ng mag-ina. Kung sasabihin nyo na lang po kay Ma'am Alexandra ang totoo na hindi maaaring malaman ni Alexandra ang nangyayari sa amin ni Belle, she will just be in the way and I am not done punishing her friend. Mabilis na putol na Sebastian sa sasabihin sana ng assistant bago bumaling sa labas ng sasakyan. Patungo na sila sa airport kung saan nag-aabang ang private jet ng DFC na siyang magdadala sa binata pauwi sa Pilipinas. He just needs to attend the annual board meeting of BGC dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya binibitawan ang shares niya sa conglomerate. Sir, kapag nalaman po ni Ma'am Alexandra ang ginagawa niyo kay Miss Belle, sigurado ko mag-aaway na naman kayo. Paalala ni Javier sa amo, ang mga mata nasa daan. Sebastian huffed. He could still remember the huge fight he had with Alexandra 3 years ago just because of Gilbert. It went to a full extent na halos magsiraan silang magpinsan. But they are now okay. Better. Hindi mangyayari yung iniisip mo kung hindi ka magsusumbong, Javier. So you better shut your mouth para wala tayong problema. Ines na sagot ng binata. Wala pa bang resulta ang pinagawa kong extensive background investigation kay Belle? Wala pa po, sir. Pero ang sabi ni Daniel, malapit na raw matapos. What about the security team na naiwan sa ospital? Did you instruct them well na walang sino man ang pupwedeng maglabas-masok sa silid ng anak ko habang wala ako? Yes, sir. Everything is settled. Good.
Anang binata, umigting ang panga. Honestly, di alam ng binata kung talagang magiging maayos ang lahat habang wala siya. He just hopes that Belle will be true to her word and everything is okay when he gets back. Nakahiga na si Belle sa may sofa ng hospital suite kung saan niya balak ulit matulog nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, isa yung tawag mula sa isang user sa isang social media app, sabalit hindi naman niya kilala. Nag-aatubili man, sinagot na rin ni Belle ang tawag. Hello, ikaw ba si Miss Belle Lugario? Mataring na boses ng babae sa kabilang linya. Ako nga po, sino po sila? Ako si Mrs. Chua. May utang sa akin ng mga magulang mo, sina Gemma at Rodel. Ang pangako nila, ibabalik nila agad ang 1 milyon ko. Dahil malakas ka naman daw kumita dyan sa kung sang lupalop ka man ng mundo naroon. Aba, mag-iisang buwan na ako naghihintay. Pero ni Singkong Duling wala man lang silang maiabot. Ano, magbabayad ka ba o hindi? Dire-diretsong sabi ng babae. Agad tinambol ng kaba ang dibdib ni Belle. Bahagyang nataranta. Utang po? Hoy, huwag kang magmaang-maangan, linti ka. Kalat na dito sa Pilipinas, kaya ka biglang nag-alsa balutan at nagtago dahil marami kang utang. Kaya huwag mo kong pendaran ng ganyan. Dahil kung sikat ka noon, pues may kakakilala ko. Mas mataas na pwesto sa gobyerno. Kayang-kaya kang hanapin, makabayad ka lang. Nanginig na si Belle. Tinutop ang bibig upang pigilan ang sariling mapahigbi. Ano, magbabayad ka ba o hindi? Huwag mo akong tinatarantado talaga. Dahil pikang-pika na ako sa inyo ng mga magulang mo. Singhal ulit ni Mrs. Chua. Nabibigat man ng dibdib at mahapdi ang lalamunan sa pagpipigil ng luha, pilit na sumagot si Belle. Magbabayad po. Kakausapin ko lang po sina Mommy at Daddy. Anang dalaga sa hirap na tinig. Magbabayad ka rin pala. Sindakan pala talagang gusto nyo mag-anak ha? Pues, wag mo kong paasahin, Miss Lugario. Bukas aasahan kong bayad mo sa utang ng mga magulang mo. Wag mo kong babalasubasin. Binabalaan kita. Bueno, tapusin na natin tong tawag na to dahil naiiratan na ako sa'yo. Anang ginang bago tuluyang pinutulang tawag. Sandaling umiyak si Belle. Hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Mga panibagong utang na naman ang kanyang mga magulang. 1 milyon ulit. Kung saan na naman ginamit ng mga tong halagang yon, hindi na alam ng dalaga. Mabilis siyang nagpunas ng luha. Hinamig ang sarili bago tinawanan ng mga magulang. Nakakadalawang ring pa lang kabilang linya nang sumagot ang kanyang ina. Belle, bakit ngayon ka lang tumawag? Ilang araw na yung due sa bangko, pati yung kay Mr. Tan. Due na rin. Wala na rin kaming allowance. Bakit ba naman kasi hindi ka makausap? Nakailang chat na ako sa'yo Dire-diretsong sabi ni Gemma sa kabilang linya. Nalalo lamang nagpabigat sa dibdib ni Belle. Hindi man lang siya nito kinumusta. Kung sa bagay, sanay na siya. She is the least favorite child in the family ever since. Tumawag po si Mrs. Chua, Mommy. Naniningil. Ano kasi, may nilalaro ang daddy mo? Sana naman ninyo dinala ang 1 milyong inutang ninyo, Mommy? Tanong ng dalaga, may bahid ng inis ang tinig. Aba, bakit ganyan ang tono mo? Para kang kung sino Ganyan mo ba kami dapat tratuhin ng daddy mo? Gusto mo ba magsingilan tayo ngayon ang lahat ng mga nagastos namin sa pagpapalaki sa'yo, Mirabella? Kulang pa yung mga binabayaran mo ngayon kung sisingilin namin lahat na nagastos mo habang lumalaki ka. Humikbi ang dalaga, muling lumuha. Gusto niyang manumbat. Gusto niyang sigaw-sigawan ng ina dahil tila wala tong pakialam sa mga perang pinagpaguran niya. Kaya lang, hindi pa man niya yon nagagawa, napapagod na siya. Honestly, she's beyond exhausted but she cannot stop. Kung sana sa Junior ang nabuhay, sigurado ko hindi niya kami gaganyanin. Anang ina na labis kinasama ng loob ni Belle. Ano? Ang kuya niyang si Junior na lang sana ang buhay? At siyang hindi? Ganun bang ibig sabihin ng ina? Kung magpapadala ka, magpadala ka na lang. At wag na magsalita pa ng iba. Ganon ang mabuting anak. Kung hindi na, edi wag. Magpapahuli na lang kami sa mga pulis at magpapakulong nang matapos ang paghihirap namin ng ama mo. Ani Gemma bago pinutol ang tawag. Niyakap na ni Belle ang sarili. Sinubsob ang mukha sa mga palad at doon, imbit na humagulhol. Bakit pakiramdam niya? Kahit na ibigay niya ng lahat sa mga magulang, kulang pa rin. Di pa rin sapat ang mga sakripisyo niya para sa mga to. For her parents, she will never be good enough. She must always be the one who should give more, because she has many sins against them. Sins she must make up for the rest of her life.
Di niya na alam kung darating pa ba ang panahong mapapatawad siya ng mga to, na muli siyang matatanggap ng mga to bilang anak at hindi gatasan lamang ng pera. Gusto niyang umasa, patuloy na maghintay sa araw na yon, kaya lang. Mabilis sinamig ng dalagang sarili. She needs to work. Hindi niya na mahihintay pang allowance na ibibigay ni Sebastian sa kanilang mag-ina. Kailangan niya magtrabaho ngayon na. Mabilis siyang nag-dial ng numero sa cellphone. Sedi, babalik na ako sa gig ng banda, aniya.